Kapag kakampi po natin ng Panginoon, nasa panig po natin ng Diyos, no one will stand against us. Bakit? Kasama po natin ang Panginoon. At ang sabi po dito, sa Joshua chapter 1 pa lamang po, may pangako ng Diyos kay Joshua. Ito po yung mahalaga. Sa umagang ito, anong pangako ng Diyos ang pinangalawa? Bakit? Bakit po tinanong? Kasi kung alam natin ang pangako ng Diyos sa atin, kahit anong bagyo, kahit anong problema, kahit anong pagsubok ang pagdaanan natin, dahil alam natin yung pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin, na andun ang susi ng pagtatagumpay. Bakit? Kasi yung nangako, hindi tao. Kasi ang pangako ng tao, sabi nga po, napapako. Baon na baon pa nga, di ba? Pero yung pangako ng Diyos, sabi nga po, kailanman hindi mapapako. Sabi ng Romans chapter 8 verse 31, if God is with us, no one can defeat us. Kapag ang Diyos ay nasa panig po natin, no one will stand up. No one can defeat us. Sabi nga po, nabubuhay tayo para ipamuhay ang tagumpay na bigay ni Kristo. Ito po yung yung pinahawakan natin. Sabi po natin, we are more than conquerors. Alam niyo po pala ang ibig sabihin po na sabi sa Tagalog, tayo ay higit pa sa mananagumpay. Ano po ibig sabihin? Hindi ka nakikipaglaban sa mundong ito para magtagumpay. Gets niyo po? Hindi ka nakikipaglaban o hindi tayo nakikipaglaban sa mundong ibabaw na to, sa bawat hamon ng buhay natin para magtagumpay. Nakikipaglaban tayo para ipamuhay ang tagumpay na bigay ni Kristo. At yan po yung sinasabi, we are more than conquerors. Salamat po sa mga salita ng Diyos na ating pong napagbulay-bulayan ngayong umaga. Na kung saan nakikita po natin yung tatlong kung bakit po pinagtagumpay ng Diyos itong si Joshua. Sabi po dyan, una yung assurance ng Diyos, pangalawa yung assistance ng Diyos, yung pangatlo po yung alliance o God's alliance to success. Kaalyado natin si Lord. At kapag yan po ay nasa atin, sabi po ng Biblia, no one can defeat us. Yan po ang susi ng pagtatagumpay sa bawat hamon na meron po tayo. Tayo po saglit na manalangin.